Ang kwentong ito ay kwento ni Jikjik, hindi niya tunay na pangalan. Noong siya ay nag-aaral pa sa isang eskwelahan sa Maynila. Taong 2000, sa bayan ng Malabon. Noong nag-aaral pa lang itong si Jikjik sa kursong HRM sa college, ay mahirap talaga ang pamilya nila. Madami kasi silang magkakapatid at sapat lamang ang kinikita ng kanyang ama at ina upang makapag-aral silang magkakapatid. Maswerte na lamang at nakakuha ng scholarship si Jikjik sa college para hindi maudlot ang pag-aaral niya at tuloy-tuloy lang ang pag-aaral nito. Pero dahil wala ngang pera ay binibigyan lamang ng sapat na pera ng kanyang ina si Jikjik para pamasahe papasok sa eskwelahan. Kaya si Jikjik, saktong-sakto lamang ang pera na dala niya araw-araw sa pamasahe. Minsan kung nakakatipid at nakakapag 1, 2, 3 siya sa bus, ay bumibili ito ng mga street food sa tabi ng kanilang eskwelahan. Noong taong 2000 kasi, ay marami-rami na din ang mabibili ng 10 piso mo sa bangketa. May fishball ka na, may palamig ka pa. Hindi tulad ngayong 2022 na halos wala ka na ngang mabili sa 20 pesos mo. Kaya ang ginagawa na lang lagi ni Jikjik ay nagbabaon ito ng kanin. Saka bumibili ng fishball o kikiam. At ito na ang pagkain niya buong araw sa loob ng 4 na taon niya sa college. Kahit nakabilin-bili na ng kanyang ina na wag siyang kakain ng mga pagkain na nilalako sa kalsada dahil madumi daw ito. Sa isip naman ni Jikjik ay okay lang naman na madumi. Ang mahalaga ay makakain daw siya. Dahil napakahirap nga namang mag-aral na walang laman ang tiyan. Isang araw na pauwi na galing school si Jikjik, ay napadaan ito sa isang kanto sa palengke na malapit lang sa kanila. Naamoy nito ang masarap na sarsa ng nilulutong mami sa gilid ng kalsada. Kinapaka pa nito ang manipis na wallet. Alam niya kasing may pera pa yun na inipon niya. 20 pesos. Sapat na para sa isang order ng mami at 10 pirasong tinapay na monay. Tuwang-tuwa si Jikjik na kumakain ng mami. Pero ang di niya namalayan na habang siya ay kumakain ay nanunood na pala sa likuran niya ang kanyang ina na si Aling Nati. "Anong ginagawa mo dyan ha, Jikjik?" Galit na sigaw ng nanay niya. Piningot agad daw siya ng nanay niya kaya di pa niya nauubos ang mami at monay ay naiwan na lang ito doon. Manghiyak-ngiyak pa noon si Jikjik dahil sa gutom na gutom siya. Pero piningot siya ng nanay niya at di man lang pinabalot daw ang mami at tinapay na binili niya. Pagdating pa sa bahay ay pinagpapalo siya ng nanay niya. "Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag kang kakain sa mga kainan dyan sa gilid ng kalsada?" "Bakit po ba, nanay? Masama bang kumain? Gutom na gutom kasi ako." "Napakatigas ng ulo mo, Jikjik. Di mo alam kung ano ginagawa mo. Baka magkasakit ka." Hindi na lang sumagot si Jikjik noon sa kanyang nanay. Dahil alam niyang hirap na hirap sila ng mga panahon na yon. Kaya tiniis na lang niya. At inisip na dapat sa susunod na kakain siya, ay dapat malayo doon sa kanila. Para hindi siya nakikita ng kanyang mama at hindi masayang ang pera niya. Pero tila ba pinaglalaruan ng tadhana ang buhay noon nila Jikjik. Nawala ng trabaho ang kanyang ama. Kaya ang baon niya ay saktong-sakto na talaga sa pamasahe niya papasok ng eskwelahan nila. Talagang wala na itong butal para sa pangbili ng palamig man lang. Awang-awa noon sa sarili niya si Jikjik dahil hindi niya alam kung saan nakukuha ng makakain niya. Inisip na lang niya na bahala na dahil last year naman na niya ito sa college. Mag-a-apply na agad siya ng trabaho para makakain naman agad ng masasarap daw na pagkain. Isang umaga, habang naglalakad palabas ng compound nila sa Malabon, ay may nakita siyang isang babae na naglalako ng mga tinda nitong palabok,
spaghetti, pansit, lugaw at kung ano-ano pang pagkain sa umaga. Napatingin siya ng matagal sa mga paninda ng babae. Pero wala naman siyang pera pambili nito. Laking gulat ni Jikjik at tinanong siya ng babae. Anak ka ni Aling Nati, di ba? Opo, bakit po? Kapitbahay niyo ko. Gutom ka ata eh. Kunin mo na ito. Sabay abot kay Jikjik ng isang plastic ng spaghetti. Wag na po, nakakahiya. Sige na, wag ka nang mahiya. Kapitbahay mo naman ako. Wika ni Ate Rosa. Nagpakilala ito kay Jikjik na kaibigan ito ng kanyang ina. Pero hindi lang ito makapunta ng madalas sa kanila. Kung saan daw ito ay lagi daw nagdadala ng pagkain sa pamilya nila Jikjik. Pero baka hindi na niya naabutan ang dala niyang pagkain sa bahay nila. Wika nito, huwag mahihiyang magtanong. Tanggapin ang kanyang binibigay. Dahil babayaran na lang daw yon ng nanay niya pag nakaluwag-luwag daw sila. Napakabait ni Ate Rosa. Kaya naman wala na ring nagawa si Jikjik kundi tanggapin ang binibigay nitong pagkain sa kanya araw-araw. Dahil dagdag na din ito sa baon niya. Madiskarteng tao itong si Jikjik. Kaya naman kung may oras siya ay siya na ang gumagawa ng mga assignment ng mga kaklase niya. Kapalit ng maikling bayad para naman kahit papano. May pangkain din siya sa school nila at pangbili ng kung ano-ano. Hindi natigil ang pagkain nito ng kung ano-anong street food. Lumipas ang maraming araw ay napapansin ni Jikjik na tila ba utot na lang siya ng utot at hindi na siya gaanong nakakadumi. Iniisip niya na dahil siguro wala siyang makain, ay wala din itong madudumi. Pero tumagal ang panahon ay tila ba lalong naging kakaiba ang pakiramdam ni Jikjik. Lumalaki na ang tiyan nito na tila ba kinakabag ito. Papasok na sana ito ng eskwelahan nang salubungin siya ni Ate Rosa sa kalsada. Tinanong siya nito na tila ba may masakit sa katawan nito. Sumagot si Jikjik na masakit ang kanyang tiyan at tila ba hindi ito makadumi. Sinabi ni Ate Rosa na baka kabag lang yan o kailangan lang magpurga. Sumama daw muna siya sa kanila para mabigyan siya ng gamot. Pero tumanggi sumama si Jikjik dahil sasabi nito na may importante siyang gagawin sa eskwelahan. Kaya nagmamadali na siya. Pinipilit man siya ni Ate Rosa na sumama. Ngunit hindi na talaga nagpaawat si Jikjik dahil sa may gagawin pa nga daw ito. Pero ilang oras lamang pagdating sa eskwelahan ay hindi na talaga nakayanan ni Jikjik ang sama ng pakiramdam. Napahiga na lang daw ito sa sahig ng kanilang classroom at naghihiyaw sa sakit ng kanyang tiyan. Dali-daling tinawagan ng kanilang guro ang mga magulang ni Jikjik upang ito ay kunin at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Doon na check up ng mabuti si Jikjik. Ngunit walang makitang kakaiba ang mga doktor sa kanya. Sinabihan na muna ang mga magulang ni Jikjik na mag-confine na muna ang kanilang anak sa ospital habang inaalam pa ang tunay na sakit nito o baka daw nalason ito o may nakain na kakaiba. Kahit na galit si Aling Nati dahil sa iniisip nito na kakakain ng street food kaya nagkasakit ang kanyang anak, ay wala na din itong nagawa. Iniisip niyang kasalanan din niya dahil wala siyang maibigay na pangbaon sa anak, kaya ito ay kumakain na lang kung saan-saan. Naiyak na lang daw ito dahil sa imbis na makatipid sila, ay mas lalong napagastos dahil sa na-ospital nga si Jikjik. Isang linggo din si Jikjik doon sa ospital. Habang inaalam pa ang resulta ng kalusugan, ay naiwan na muna siyang mag-isa doon sa ospital dahil walang maiiwan sa bahay nila.
at kailangan ding bantayan pa ang mga kapatid niyang maliliit. Tuwing gabi na lang daw ay dinadalaw siya ng kanyang ina sa ospital para kumustahin na din sa kung ano na ang tunay na lagay ng kanyang anak. Isang hapon habang nagpapahinga, nagulat na lang si Jikjik dahil dumating sa kanilang ward si Ate Rosa. May dala itong pansit at isang bilaong puto na kinatuwa naman ni Jikjik. Ate, maraming salamat ha. Nag-alala ka pa. Paano mo nalaman ang kwarto ko? Sinabi sa akin ng nanay mo. Siyempre, magkaibigan kami. Kamusta ka na ba? Sinabi ni Jikjik na medyo okay naman na daw siya. Pero medyo nahihirapan daw siyang umire o ilabas ang kanyang dumi. At lumalaki pa ang kanyang tiyan. Sabi ng doktor ay hindi pa tapos ang kanyang lab results, kaya hindi pa siya makakauwi. Sinabihan siya ni Ate Rosa na magpagaling lang at gawin lang ang sinasabi ng doktor. Dadalaw-dalaw na lang daw siya doon sa kanyang kwarto kung may oras siya. Bagay na ikinatuwa naman ni Jikjik. Pero matapos nga ang ilang araw, ay mas lalong lumala daw ang kalagayan ni Jikjik. Hindi na talaga ito makadumi at hindi na rin makatulog ng maayos sa gabi. Tila ba may gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, hanggang sa hindi na daw itong makatulog muli. Ayon kay Jikjik, hindi daw siya makatulog ng maayos sa gabi. Pakiramdam daw niya ay napakainit. Pero hindi naman naiinitan ang mga kasama niya sa ward. Pakiramdam daw niya ay tila ba may nakatingin sa kanya kahit wala naman. Ayaw na ayaw din niyang pinapatay ang ilaw sa gabi. Dahil pakiramdam niya ay may kung anong nakamasid sa kanya na hindi niya nakikita. Kaya nung dumating ang araw na lumabas na lahat ng lab results ni Jikjik, ay mas lalong kinagulat ng kanyang mga magulang. Wala itong sakit, ayon sa resulta ng mga test. Bagay na ikinabahala ng kanyang ina at ama. Kaya wala nang sinayang na oras ang kanyang ina at inilabas na agad siya ng ospital. Kahit na sinasabi ng mga doktor na baka may pagkakamali lang sa kanilang test. Wika ni Aling Nati, hindi na daw doktor ang kailangan ng kanyang anak. Pagdating daw sa bahay nila Jikjik, ay agad-agad pumasok sa kwarto ang nanay ni Jikjik. Inabot ang isang box sa ilalim ng kanilang kama at binuksan ito. Sa loob ng box ay inilabas nito ang isang kakaibang kahoy na tila ba tangkay ng isang puno. Pinakuluan ito kasama ng bawang at luya at isang botelya na may lamang halo-halong dahon at ugat. May maliit na ahas pa nga ito sa loob at inilagay ng nanay ni Jikjik sa kanilang mesa. Sinabi ng nanay ni Jikjik na inumin lahat ng tubig mula sa pinagbabara ng tangkay na kinuha niya sa box. Tiisin lamang daw ang lasa nito, pero kung ano man ang nakain ng anak, ay siguradong isusuka daw nito kahit lason pa ito o kung anong masamang bagay na nakain ng anak. Kaya si Jikjik agad-agad na ininom ang tubig sa tasa. Kahit na tila ba busog na siya kakainom, ay pinipilit pa rin siya ng nanay niya na ubusin iyon. Maya-maya pa, nagsimula ng kumalam ang tiyan ni Jikjik. Nagsuka ito ng nagsuka at nadumi na rin sa kanyang shorts. Hindi na nito napigilan at suka lang ito ng suka at dumi ng dumi sa kanyang saluwal. Napakadaming sinuka nito na spaghetti. Tila ba hindi na natunaw ang spaghetti na kinain ni Jikjik. Napakadami din itong idinumi na kulay itim na hindi maintindihan nilang magkakapamilya. Matapos ang halos 20 minutos ng pagsusuka at pagdudumi ni Jikjik, ay guminhawa na ang pakiramdam nito. Kitang-kita nila ang dami ng spaghetti na hindi nalusaw sa tiyan ni Jikjik.
Noong tinanong ito ng magulang kung saan galing ang mga kinain niyang spaghetti ay sumagot ito. Galing po kay Ate Rosa. Kinilabutan ang nanay ni Jikjik sa narinig. Ate Rosa? Yung naglalako ng pagkain dyan sa labasan? Napasigaw na lang ang nanay ni Jikjik. Sumagot naman si Jikjik na, Opo, siya nga po yun. Sinabi kasi niya na kaibigan mo daw siya at kapitbahay lang daw natin to. Kaya hindi nag-aalangan si Jikjik na tanggapin ang mga pagkaing binibigay nito sa kanya. Naghalo ang galit, inis at pagkaawa sa puso ni Aling Nati sa sinabi ng anak. Gustong-gusto na niya itong hambalusin dahil sa sobrang katangahan nito. Pero naawa ito dahil nakikita niyang hinang-hina ito na nakahiga sa sahig ng kanilang bahay. Umupo na lang ito sa kanilang lamesa habang nakatingin sa botelya na inilabas niya. Nagwika ito. Napapabalitang aswang yang si Ate Rosa na sinasabi mo, Jikjik. Maswerte ka at may alam ako kahit papano pagdating sa mga lason at pangbibiktima ng mga ganyang nilalang. Kaya sinasabi ko sa iyo na huwag kang kumakain ng kung ano-ano dahil baka doon idaan ang mga lason o dasal na panghina ng katawan mo. Kuwento ni Aling Nati. Noong bata pa siya sa probinsya nila sa Visayas, ay nabiktima na din daw siya ng mga ganyang uri ng aswang. Sila yung mga madalas nagtitinda ng pagkain. Napapaamo kasi nila ang kanilang tinatarget na tao. Pero unti-unting pahihinain ang katawan nito. Sarap na sarap daw kasi ang mga ito sa amoy ng isang taong may sakit. Para daw itong bagong lutong ulam sa kanila. Mas gusto nilang pahirapan muna bago nila kainin ang isang tao. Mabuti na lang daw at may alam sa mga ganoong nilalang ang kanilang lola. Kaya nagamot siya agad nito at nataboy ang kung sino mang nagbabalak na patayin siya. Hindi lang daw mahuli-huli ng mga tao si Rosa. Pero pinaghihinalaan nila itong nagbibigay ng sakit sa kung sino man ang gusto nitong biktimahin. Matapos nga malinisan ay nakatulog na ng tuluyan si Jikjik. Ang mga magulang naman niya at kapatid ay gising pa na nagbabantay sa kanya. Dahil sabi ni Aling Nati, ay baka magkaroon sila ng bisita mamayang gabi. Hindi nga nagkamali si Aling Nati. Dahil 7:00 pa lang noon ng gabi, hindi pa man nagsasara ang mga tindahan sa kanilang lugar. At marami pang naglalakad sa labas ay tila ba galit na naglalawa na ang botelya na nasa lamesa ni Aling Nati. Ang langis doon ay bula ng bula at palabas na sa botelya. Panay tingin naman sa labas ng gate ng bahay ang tatay ni Jikjik. Pero wala naman siyang makitang kakaiba. Hanggang sa umabot na nga ang 10:00 ng gabi. Wala na gaanong tao sa labas ng kanilang bahay. Wala na ding naglalakad-lakad. Nagsara na din ang mga tindahan. Isang babae ang bumisita sa kanilang bahay. Si Ate Rosa. Magandang gabi po sa inyo. Nandyan po ba si Jikjik? Wala na kasi siya sa ospital. Baka okay na po siya? Malambing na tanong nito sa tatay ni Jikjik na nakaabang sa pintuan. Magandang gabi naman po. Sino po kayo? Magalang na tanong ni Aling Nati. Ako po ito, si Rosa. Kaibigan po ng anak nyo na si Jikjik. Pwede po ba akong pumasok para makita siya? Laking gulat na lang ng mag-asawa. Na tila ba gustong-gustong pumasok ni Rosa sa kanilang bahay. Nagtinginan ang mga ito kung papapasukin ba ang bisita. Bago sumagot ay pasimpleng nagbudbod ng langis si Aling Nati sa hawakan ng gate nila. Saka nagsabi na, Sige, pasok ka. Buksan mo yung gate. Pero imbis na pumasok, ay nanlilisik na mga mata ang isinukli ni Ate Rosa kay Aling Nati. Tila ba galit na galit ito na nagpipigil lang.
kung sasakmalin na ba nito ang kaharap na babae. Tila ba takot na takot itong hawakan ang likido na ipinatak ni Aling Nati sa gate ng bahay nila. Nagwika na lang ito na hindi na ito tutuloy. Iiwan na lang daw nito ang pagkain para sa binata. Bagay na tinanggap naman ni Aling Nati dahil ayaw niyang paghinalaan siya ng babae. Matapos lumayo ng babae ay itinapon nila agad ito sa basurahan. Matapos nga ang 1 linggo ay tuluyan ng gumaling si Jikjik. Hindi na rin doon nakita si Ate Rosa na nagtitinda ng pagkain. Ang nanay naman ni Jikjik ay pinababauna na siya lagi ng mga pangontra sa aswang dahil baka mapano daw siya ulit. Bagay na tinatandaan ni Jikjik dahil ayaw niyang may mangyari ulit sa kanya. Paminsan-minsan ay nararamdaman nilang nandyan lang si Ate Rosa sa paligid dahil kumukulo ang mga botelya ng langis na hawak nila. Kaya sa tuwing maglalawa o maglalabasan ang mga langis dito, ay pinapatakan nila Jikjik ang hawakan ng kanilang gate. Saka nawawala na din agad ang paglalawa ng langis. Sinabi ng nanay ni Jikjik na hanggat nagpapahid sila ng langis na iyon sa kanilang pintuan o gate, ay walang masamang nilalang ang makakapasok doon sa kanilang bahay. Matapos makagraduate ay nakapag-abroad na nga si Jikjik. Hindi na ito nagtitipid o nahihirapang bumili ng gusto nitong pagkain dahil may pera na ito para mabili ang gusto nito. Pero kahit na mayaman na, ay hindi pa rin ito makalimutan ang karanasan nito noong pinagbabawalan siya ng nanay niya na si Aling Nati na wag kakain ng street food. Ang kwento pong ito ay kwento naming mag-asawa. Nung minsang tumira kami sa Iloilo, taong 1990. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Christina o Tina. Tubong summer po talaga ako. Nagbago ang pamumuhay ko noong nakilala ko si Migs, na asawa ko ngayon. Bata pa po ako nung mga panahon na yon. Ayaw pa akong pag-asawahin ng parents ko. High school pa lang po kasi ako noon. Pero gaya nga ng iba pang mga kabataan, natukso ako sa sobrang pag-ibig. Nakipagtanan po ako sa boyfriend ko noon na si Migs, na wala namang trabaho noon. Pero dahil sa kagustuhan na rin niyang makasama na nga ako, tinakas niya ako papuntang Iloilo. Mayroong lupain kasi doon ang isang kamag-anak ni Migs. Kaya habang wala pa kaming matitirhan ay sinamantala namin ang pagtira doon bilang mga katiwala ng lupa. Wala namang problema sa amin dahil gusto na rin naman naming magsama nung mga panahon na yon. Pero hindi sapat ang pag-ibig para magsama ang dalawang magsing-irog. Hindi rin kasi tapos ng pag-aaral nun si Migs. Kaya wala siyang mapasukang magandang trabaho. Madalas pa-extra-extra lang siya sa mga taniman ng tubo o palay. O kaya ay nanunungkit ng buko. Para kahit papano may makain naman kaming mag-asawa. Pero yung mga ganong trabaho ay hindi sapat. Dahil hindi naman araw-araw anihan ng mga tubo o palay. Kaya napilitan na ding sumama si Migs sa mga mangingisda para may maiuwi namang pagkain para sa amin. Noong mga panahon na yon ay natuto na rin akong magbilad ng mga isda at gawing daing o tuyo. Ayaw ko din naman kasing maging pabigat kay Migs. Kaya kahit papano ay gumagawa ko ng paraan para may makain kami lalo na kung minsan ay hindi nakakasama sa pangingisda si Migs dahil sa extra lang siya. Dumating yung panahon na naging regular si Migs sa pangingisda.
at lagi na siyang sinasama ng may-ari ng bangka. Naging maganda yon dahil may sahod na talaga siyang nakukuha. Habang ako naman, nagsimulang mag-extra sa isang patahian malapit sa baryo namin. Para kahit papano may pambili kami ng bigas nung mga panahon na yon. Maganda naman sana ang takbo ng trabaho ko. Madali ko lang natutunan at napag-aralan ang pagtatahi gamit ang makina. Pero may isang reklamo sa akin yung may-ari ng patahian. At iyon ay lagi kong daladala ang anak namin. Noong mga panahon na iyon kasi, may isang anak na kami ni Migs na 3 taong gulang. Isang anak na batang lalaki na pangalanan na lang nating si Justin. Ito kasing may-ari ng patahian na pinagtatrabahuhan ko ay ayaw na ayaw sa bata. Kaya ayun, wala akong nagawa kundi itigil ang pagtatrabaho doon. Wala kasi akong mapag-iiwanan kay Justin. Dahil sa lahat ng tao doon sa baryo namin ay mga mangingisda din. Ang mga asawa at anak din ng mga yon ay abala sa pag-aasikaso sa mga huling isda. Walang gustong magtrabaho bilang yaya o tagapag-alaga ng bata. May mga kamag-anak naman doon si Migs. Pero malayo kasi ang loob nun kay Migs. Dumating ang panahon na hinahanap-hanap ako ng may-ari ng tahian dahil sa nagustuhan niya yung trabaho ko. Pero hindi nga makabalik dahil nga sa makulit naming anak. Ayaw na din ni Migs na umaalis-alis pa ako ng bahay. At kahit naghihirap daw kami ay siya daw ang bahalang maghanap buhay. Hanggang sa dumating ang isang balita na talagang di ko nahindian. Magbubukas ng isa pang tahian ang dati kong amo sa katabing baryo namin. At ako ang napiling mamahala doon. Masaya sana yung alok na trabaho ng may-ari ng tahian eh. Pero di ko lalong mapagbigyan dahil sa bata pa nun si Justin at medyo may kalayuan yung baryo. Pero isang araw, isang batang babae ang dumating sa buhay namin. At iyon ay si Lucy. Magandang araw po. Naghahanap daw po kayo ng mag-aalaga sa anak nyo? Ako po si Lucy. Taga dyan lang po kami sa kabilang purok. Pwede ko po alagaan yung anak nyo habang wala kayo. Sahuran nyo lang po ako kung anong kaya nyo. Yan. Yan ang bungad ni Lucy nung una kaming magtagpo. Batang-bata pa si Lucy. Mukhang nasa 16 na taong gulang pa lang nun. Hindi na din daw siya nag-aaral para makatulong sa pamilya niya. Sakto naman na nabalitaan niya raw na naghahanap ako ng mag-aalaga sa anak kong si Justin. Kaya minabuti daw nitong magsadya sa lugar kung saan kami nakatira. Nung una, syempre nag-alangan ako. Unang-una, hindi ko siya kilala. Isa pa, wala pa kaming 1 taon dun sa lugar na yon eh. At konti pa lang yung kakilala ko. Sinabi ko kay Lucy na ipapaalam ko muna sa asawa ko bago ko siya kuning yaya ng anak namin. Sumagot naman si Lucy na kailangan din daw niya ng trabaho para makatulong sa mga magulang niya. Hindi naman daw siya magpapakita kung nandito ang asawa ko at babalik na lamang sa trabaho kung wala ito. Yun, nagkasundo na nga kaming dalawa ni Lucy na sa tuwing nandun si Migs ay hindi siya papasok. Samantalang kung wala naman ay babantayan niya yung anak namin at mag-aasikaso din sa mga trabaho sa bahay. Sa isip ko kasi noon ay makakatulong talaga ng malaki sa akin si Lucy kung mag-all around katulong siya sa bahay namin. Dagdag pa doon ay makakapagtrabaho na ako ng maayos sa bagong patahian ng amo ko. Si Migs kasi noon ay minsanan na lang ding nakakauwi sa bahay. Dahil sa ang kanilang amo ay nanguhuli na ng tuna sa dagat na ino-order ng mga restaurant sa mga katabing isla ng Iloilo.
kapalit ng malaking sahod at mga masasarap na pagkain na naiuuwi niya sa amin. Naging maayos naman yung pagtatrabaho ni Lucy sa bahay. Naaalagaan ito ng mabuti si Justine at naaasikaso ang mga labahan ng buong pamilya. Siya na rin ang nag-aasikaso sa pagkain ni Justine pag wala ako, dahil nag-iiwan na lang ako ng pera para sa pagkain nila. Kumikita na kaming mag-asawa noon at talagang nakakaipon na para sa pamilya namin. Pero hindi namin alam, isang trahedya pala ang nakaabang sa amin. Isang araw, medyo maaga ako nakauwi mula sa trabaho. Naabutan ko si Lucy na may mga kasamang ibang tao sa bahay. "Lucy, sino tong mga to?" Tanong ko sa kanya. Dahil may 3 kabataang lalaki ang nandoon kasama ni Lucy sa bahay namin. Mga kaibigan ko po, Ate Tina." Sagot ni Lucy habang nilalaro si Justine. Kinuha ko si Justine kay Lucy at pinasok sa loob ng bahay. Pinagalitan ko si Lucy at sinabi kong wag na wag magpapapunta ng ibang tao doon sa bahay namin, lalo na kung wala kami. Dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan kong humawak sa anak ko at wala nang iba. Nagdahilan naman itong si Lucy na mga kaibigan naman daw niya ang mga yon. At hindi naman daw sila umaalis dun sa bahay. Siyempre, nagmatigas ako. Ayaw na ayaw kong may ibang tao sa bahay namin maliban sa kanya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Tapos magdadala siya ng ibang tao dun sa bahay namin. Ni hindi nga nagpaalam. Mukhang hindi sang-ayon si Lucy nun sa desisyon ko. Pero wala siyang magagawa. Siyempre kailangan niyang sundin yung utos ko. Simula nun ay naging iba na ang samahan namin ni Lucy. Medyo awkward na. Medyo nag-iba na yung pakikitungo niya sa akin. Parang nanlamig siya, ganon. Dumating yung araw na bigla na lang hindi na bumalik sa bahay si Lucy. Dahilan para hindi na naman ako makapasok ulit sa trabaho. Isang gabi habang hinihintay ko si Migs na umuwi. Naglalaro naman noon sa bakuran si Justine. Ako naman ay nagtatahi ng damit. Bigla akong napansin na parang tumahimik si Justine sa paglalaro. Nung una, hindi ko yun pinansin. Tinitignan ko lang yung anak ko na nakatayo sa may malapit sa bakod ng bahay. Iniisip ko na baka may nakita lang na alitaptap sa paligid. Pero nung tinitigan kong mabuti, doon ko nakita na hindi pala nag-iisa yung anak ko. Nakita ko ang isang babaeng hubot-hubad. Meron siyang mahabang kuko. Nakataas ang buhok. Namumula ang mga mata na nakatingin sa akin, na para bang naninigurado kung nakikita ko ba siya o hindi. Nakatingin yun sa akin habang pailing-iling ang ulo at naglalaway. At nakita ko, unti-unti niyang inilalapit yung mga daliri niya sa bibig ng anak ko. Napasigaw ako sa takot dahil ngayon lang ako nakakita ng ganong nilalang. Nagkukumahog akong tumakbo para kunin yung anak ko. Pero sa isang iglap, sa isang pagpikit ko lang ng mga mata ko, bigla na lang nawala yung babaeng hubot-hubad. Tinignan ko yung bibig ng anak ko kung meron ba siyang nakain o may sinubo ba sa kanya yung babae. Sumagot naman si Justine na wala daw daladalang candy ngayon si Ate Lucy. Hindi ko na lang pinansin yung sinabi ng anak ko. Dahil na-check ko na ang buong katawan at bibig niya. At wala naman akong nakitang kakaiba sa katawan niya. Pero kinilabutan talaga ako dahil sa babaeng nakita ko. Lumipas ang mga araw na
Tila ba hindi na nakakatulog ng maayos ang anak ko. Nagtataka na din si Migs na tila ba pumapayat daw ang anak namin. Kahit na malakas naman itong kumain. Madalas ay may mga itinuturo ito sa labas ng bahay namin. Na may mga lumilipad daw na bata na tinatawag siya para maglaro. Pero di ko naman yun nakikita. Iniisip ko na lang na baka naghahanap lang ng kalaro ang anak ko. Dahil sa wala na si Lucy na dating nag-aalaga dito. Wala naman akong magawa dahil ang pinakamalapit na kapitbahay namin ay may layo pang 15 minuto kung lalakarin. Kaya talagang walang makakalaro si Justine lalo na sa napakabata nitong edad. Pero isang araw, bigla na lang hindi na gumising pa si Justine. Naninilaw ang balat nito. Nababaklas-baklas ang labi. At maitim ang mga kuko. Nung una malakas pa siya eh. Pero nagtaka na lang kami kung bakit. Bigla na lang siyang hindi na gumising pa sa pagkakatulog. Grabe yung paghihirap namin mag-asawa dahil pinag-ipunan talaga namin yung kinabukasan ng anak namin. Hindi namin na halos akalain na mamamatay ito agad ng napakaaga. Dahil nalaman ng mga kamag-anak ni Migs na namatay na nga ang anak namin. Minabuti ng mga ito na kunin na lang ang mga labi ng bata at doon iburol sa kanilang lugar. Nandun din kasi yung iba nilang mga kamag-anak. Kaya mas madali sa mga itong matulungan ang namatayan nilang kamag-anak. Matapos ang 1 linggo, ay nailibing na nga ang anak namin. Pero isang bagay ang nagpagimbal kay Migs. Dahil pagbalik namin sa aming baryo, agad-agad siyang kinausap ng isa naming kapitbahay na isa ding mangingisda. Sakto kasing napadaan kami noong kakarating lang namin. Tinanong nito kung bakit nawala kami ng matagal sa bahay namin. Na sinagot ko naman kung bakit. Laking gulat naman ng mangingisda dahil sinasabi nito na nakikita nito minsan ang anak ko. Kasama ng ilang mga bata. Napadaan-daan sa bahay nila pag magdadapit hapon na. Nagulat si Migs sa mga sinasabi ng mangingisda. Pero ang lalo naming kinagulat ay ang sinabi ng mangingisda. Akala ko nga binabantayan niya nung matanda niyong katulong. Wika nung mangingisda. Ha? Matanda? Sinong matanda? Gulat na tanong ni Migs. Pinaliwanag nung mangingisda naming kapitbahay na sa tuwing dumadaan daw sila doon sa bahay namin, nakikita nila yung isang matandang babae na nag-aalaga sa anak namin. May mga kasama din daw iyong ibang mga bata at ibang matanda na nakikipaglaro sa anak namin. Nagalit si Mig sa mga nangyari. Tinanong niya ako kung nagpapasok daw ba ako ng ibang tao sa bahay namin habang wala siya. Sinabi ko naman ang katotohanan na kumuha ako ng isang katulong. Bagay na ikinagalit talaga ni Migs. Napadapa siya sa lupa habang sinusuntok yung lupa. Halos iumpog niya ang ulo sa bato. Pero inawat lang namin ng mangingisda naming kapitbahay. Dali-dali ay umalis kaming mag-asawa kasama ng iba pang kamag-anak ni Migs. Pinahukay namin ang labi ng anak namin. At doon, nakita namin. Wala na doon ang bangkay ng anak namin. Kundi isang malaking tipak ng kahoy na lang ang nakahiga sa kabaong. Doon ko lang nalaman ang sikreto ng lugar na yon sa Iloilo. Usong-uso daw doon ang tinatawag nilang yanggaw. Ang mga aswang ay nagpapanggap na ibang tao para makapanghawa ng ibang tao. Para maging ganap na aswang. Kunyari lang daw ay mamamatay ang mga ito.
Pero ang totoo ay iba na ang nakalagay sa kabaong. Doon din namin nalaman ang alamat ng isang matandang babae sa aming baryo na tinatawag na Aling Lucy. Isang talamak na aswang na kumakain ng bata. Pero mas kinakatakutan ito dahil dumudukot daw ito ng bata para gawin daw aswang. Dahilan kung bakit ang mga nanay sa lugar na yon ay tutok na tutok sa mga anak nila at hindi lumalabas ng kanilang mga bahay dahil ingat na ingat nga sila sa aswang na tinatawag na si Aling Lucy. Sinubukan pa naming hanapin yung anak namin. Lumapit na kami sa mga malalakas na antingero at manggagamot. Pero iisa lang yung sinabi ng mga yon. Ang paraan daw ng pagpeke sa pagpatay ng isang tao at gawing aswang ang pinakamalakas na uri ng pangyayanggaw. Sa oras na mabuhay daw ulit ang taong kunyaring namatay, ay dahil lang daw yon sa siya ay isa ng ganap na aswang. Hindi na ito magbabago pa. At susunod na lang daw yon sa mga utos ng aswang na nangyanggaw sa kanila. Dahil sa tindi ng mga pangyayari, lumipat na lang kami ng bahay sa Iloilo. Malapit sa tahian kung saan nga ako nagsusupervise. Si Migs naman ay kinuha bilang tagakatay ng baboy ng kanyang mga kamag-anak para matulungan din kami sa buhay namin. Hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Marami ng pagbabago sa lugar. At hindi na ito singsukal tulad ng dati. Maganda na din ang buhay namin. At may 3 anak na kami ni Migs. Pero paminsan-minsan, sa gilid ng mga mata ko, nakikita ko ang anak kong si Justin. Nakahubot-hubad. Nakasilip sa likod ng mga puno at minamatyagan kami. Bagay na talaga namang nagpapaluha sa akin. Naging aral din ito sa aming mag-asawa. Natuto kami sa buhay na huwag magmadali sa pag-unlad sa buhay. Kung kapalit naman iyon ay ang pagsasakripisyo ng oras para sa pamilya. Ito na lang ang masasabi ko at gusto kong pakakatandaan yung lahat. Mas mahalaga ang pamilya kesa sa pera. Nagkukumahog ako sa pagmamadaling makalabas ng bahay. Hayun pa si Mama, papuntang tindahan. Mukhang may bibilin pa at batid kong may katagalan pa bago siya makabalik. Pinagpapawisan ako habang iniisip ang hakbang na gagawin. Alam kong sa likod ng kalsadang iyon sa di kalayuan, nagkukubli ang boyfriend kong si Jasper at pinagplanuhan na namin ang bagay na to. Hindi ko naman talaga gustong iwanan ang aming bahay. Ngunit hindi ko na maatim na makipagplastikan sa hipag kong hilaw na parang birhen kung makakilos second hand na pala. Noong hindi pa nagiging nobya ng aking kuya si Bella, masaya kami ng aking mga magulang at kapatid. Palagi kaming magkasabay kumain ng agahan, tanghalian at hapunan. Pinakaiiwasan pa namin ang magtalo ng walang dahilan. Naiinis ako at nalulungkot. Kasi bawat katagang lumalabas sa bibig ni Bella ay paniwalang paniwala si Mama. Idagdag pang kay bagsik ni Kuya Ron kapag napapag-usapan namin o may naririnig siyang hindi kaaya-aya tungkol sa kanyang nobya. Inaaway na niya kasi lahat. Kaya naman nagsimula akong magrebelde at patigasin ang ulo. Madalas akong sumusuway sa mga utos at sumasagot pa ako. Hindi naman kasi binibigyang importansya ni Mama ang kahalagahan ko. Saka ko na haharapin ang consequence pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya kahit kinakabahan, pikit matang tinakbo ko ang distansya ng bahay at ang lugar na pinagtataguan ngayon ni Jasper. Ako nga pala si Jane, 18 anyos.
Marupok at emosyonal. Matampuhin at matigas ang ulo. Oo, inaamin ko yun. Isa akong malihim na tao pero may pinagsasabihan naman ako ng aking mga problema kahit papaano sa katauhan ni Ate Rene, ang aking kapatid na babae. Isang masuyong ngiti ang kanyang iginawad sa akin saka ako sumampa sa motorsiklo niya. Sigurado ako, sa mga sandaling ito ay magiging isa na kami. Kahit pa wala kaming basbas ng aking mga magulang at ng simbahan. Dinala ko ng aking kasintahan sa lugar ng mga Ilonggo. May kalayuan na ang probinsyang to sa amin. Kailangan pang magbiyahe ng 4 na oras sa bus at maglakad ng 3 oras din paakyat sa bundok. Nais ko ngang matawa dahil parang kung sinong konde naman ang tinakbuhan namin. Kahit napapagod, magkahawak kamay na naglalakad kami ni Jasper hanggang sa malapit na naming marating ang tuktok ng bundok. Masaya ako dahil kasama ko siya. Pakiramdam ko ngayon ko lang nakita ang kahalagahan ko sa kanyang mga mata bilang babae. Hindi ko na inisip at iwinaksi na sa isipan ng aking mga magulang na sa mga oras na to ay tiyak nang nag-aalala sa aking pagkawala. Sa bagay, hindi na rin naman siguro nila ako hahanapin. Bakit pa? Abala na yata sila ngayon sa babaeng magiging asawa ni Kuya Ron. Pero hindi naman nila kailanman matatawag na anak. Madilim na nang dumating kami sa kanilang tahanan. Hindi ko inaasahang sa tuktok ng bundok ay may maliit na baryo pa pala. May kuryente at maraming tao. Maraming ilaw at may mga nagkakasiyahan. Ani Jasper, kapag gusto ko raw lumabas sa gabi ay kailangang huwag akong lumabas ng mag-isa. Kinilig naman ako sa kanyang sinabi. Sana naman hindi ako magsisi sa pagsama sa kanya. Baka lang kasi sa una lang siya mabait. Kagaya ng ibang mga nagsipag-asawa ko ng mga kaibigan na sa simula lang malambing ngunit sa katagalan nagbubugbuga na. Naisip kong kay saya pala sa kanilang lugar kahit simple at malayo sa kabiasnan. May mga telebisyon naman at radyo. Palangiti ang mga tao at may ingay. Iyon nga lang, kay lalagkit ng kanilang mga tingin nang makita nilang kasama ko ni Jasper. Sabi naman ng aking boyfriend ay wala akong dapat ikatakot. Ganyan lang daw ang mga tao sa kanila kapag nakakakita ng mga dayo o bagong muka sa kanilang lugar. Sinalubong kami ng kanyang mga magulang. Gusto ko ngang tumalon sa pagkapahiya dahil akala ko matutuwa ang kanyang nanay sa pagdadala ng babae sa kanilang lugar. Ngunit pinarangka na kami kaagad ng kanyang ina na hindi nito gusto ang ginawa ng kanilang anak. Isang malaking eskandalo daw kasi ito sa parte ko bilang babae. Ang itanan lang basta at hindi man lang hiningi ang aking kamay sa aking mga magulang. Pero ipinaintindi ko naman sa kanila ang aming sitwasyon. Mabuti na lang napakalma ko ang mga magulang ni Jasper. Alam ko namang hindi maganda ang aming ginawa ngunit kailangan ko lang ng panahon para makapag-isip. Sa ibang banda, nais kong mapaalis ang tampong nararamdaman ko sa aking mga magulang. Kinagabihan, nagpabiling-biling ako sa higaan. Hindi ako mapalagay at hindi makatulog. Kumakabog ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Katabi ko naman si Jasper pero hindi ako mapakali. Inis akong bumangon at nilamukos ang aking muka. Nais kong makatulog pero hindi ko naman magawa. Mula din sa aking kinaroroonan ay naririnig ko ang ingay na likha ng mga taong nagkakasayahan sa labas. Tumayo tuloy ako at sumilip sa bintana. Abala ang mga tao sa pagtatadtad ng isang malaking karne na hindi ko matukoy kung ano. Pero sa totoo lang ay nagmumukhang tao kaya napaatras ako. Idagdag pang may mabibigat na paghinga sa gilid ko kaya nagpasya kong mamintana ulit. Gayon na lang ang pagkasindak ko nang makitang sa gilid ng bintana ay may nilalang ang tila butiking nakakapit sa dingding. Magulo ang buhok at naglalaway na nakatingin sa akin. Isang singhap ang napakawalan ko dahilan para magising si Jasper.
at ilabas ang tinatago niyang buntot ng pagi. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong walang anumang lumundag ang nilalang mula sa itaas ng aming silid pababa sa lupa. Nanginginig na tinanong ko si Jasper kung anong klaseng nilalang iyon. Bultong tao naman pero magulo ang buhok at hindi natatakot lumundag mula sa mataas na bahagi ng bahay. Tinanong ko din siya kung may mga aswang ba sa lugar na ito. Hindi sumagot si Jasper. Bagkus ay pinagsabihan niya lang akong wag nang sisilip sa bintana tuwing 10 oras ng gabi. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit. Marami namang tao sa labas Kahit naguguluhan, hindi na ako nakipagtalo sa kanya at tumabi na lang ng higa. Sana, sa pagkakataong ito, dalawin na ako ng antok. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naabutan kong abala sa pagpapakulo ng tubig ang nanay ni Jasper. Binati ko siya na ginantihan naman niya ng ngiti. Pinaupo niya ako sa mesa at inabutan ng kape. Mabait naman pala si Nanay Olivia. Aniya, kamusta raw ang pagtulog ko? Kung hindi daw ba naman ako nahirapan at maaga bang nakapagpahinga. Puro tangulang ang naisagot ko sabay tanong kung nasaan kaya si Jasper. Wala na kasi ang lalaki nang bumangon ako at maglikpit ng higaan. Sambit ni Nanay Olivia, nasa bakery daw si Jasper at bumili ng mainit na tinapay. Sumilip ako sa bintana at nakitang kay tahimik ng paligid. Napatanong tuloy ako sa kanya kung nasaan na ang mga taong nagkakasayahan kagabi. Kung fiesta lang ay hindi naman siguro nila kailangan iligpit ang mga banderitas, mga mesa at makukulay nilang palamuti sa kalsada. Pero binawi ko naman ang aking sinabi sabay sabing, baka huling gabi na ng selebrasyon kagabi kaya madali lang silang nakapagligpit ng mga kagamitan. Nakatitig sa akin si Nanay Olivia sabay sabing, naririto kami sa kanilang lugar sa ngayon. Kaya kung maaari, huwag na muna akong lumabas ng bahay ng nag-iisa. O di kaya ay maggagala dahil hindi ko pa kabisado ang mga tao sa lugar na to. Naiintindihan ko naman siya dahil ayaw niya lang na mapahamak ako. Tiyempong dumating naman si Jasper na may kasamang babae. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit kumabog ng malakas ang aking dibdib nang makita ko ang babae. May hawig kasi sa kanya ang nilalang na lumundag sa may bintana kagabi. Pinili ko na lang na huwag magsalita nang sabihin ni Jasper na ang babae ay si Roha, ang kanyang pinsan. Tipid akong nginitian ng babae na hindi ko naman ginantihan. Masamang magmaldita sa banyagang lugar kagaya ng kung nasaan ako ngayon. Ngunit hindi ko maiwasang mainis sa kanya dahil sa kakaibang mga tingin na ipinukol niya sa akin. Mga tingin para bang gusto niya akong kainin. Sabay kaming naupo sa mesa nang pagsilbihan kami ng aking nobyo. Kape at tinapay sa akin. Samantalang si Roha naman ay may kinuhang isang hindi ko maintindiang uri ng pagkain kung ano. Pero hindi ko maiwasang masuka sa nakita. Inis namang pinaalis ni Jasper si Roha at inilalayan ako papunta sa banyo. Abot-abot ang paghingi niya ng pasensya. Sabi niya may saltik lang daw ang kanyang pinsan kaya sana wag ko na raw pansinin. Nakakaintinding tumango naman ako at muling bumalik sa kusina. Wala na si Roha pero nahiya ako nang makitang nakayuko si Nanay Olivia sa ilalim ng mesa kaya naisip kong nililinis niya ang aking suka. Nang lumapit ako sa kanya ay napalis ang pagkapahiya sa aking mukha at napalitan ng pandidiri. Hindi nililinis ni Nanay ang aking suka kundi kinakain niya pala. Pakiwari ko'y nais ko na namang maduwal. Bumigat ang aking ulo kaya nasapo ko ang noo. Nawala ang gutom ko na nararamdaman ko kaya inalalayan ako ni Jasper na noon ay walang kaimik-imik sa paghatid sa akin sa silid. Saglit siyang nagpaalam kaya hula ko. Pupuntahan niya ang kanyang nanay. Ako naman ay nagpunta sa likod bahay para sumagap ng hangin.
Hindi ko alam kung bakit ang weirdo ng mga tao rito. Malawak naman pala ang kanilang likod bahay at maraming mga tanim na halaman. Naglakad-lakad pa ako at nakarating sa isang kalsada. Naalala ko, dito kami dumaan kahapon nang makarating kami sa lugar na ito. Ewan ko ba, kung bakit ang bigat yata ng dibdib ko habang pinagmamasdan ng mga batang nakasilip sa bintana ng isang bahay. Kakaiba din ang kulay ng kanilang mga balat, abuhin at maputla. Samantalang hindi naman karaniwan ang haba ng kanilang mga braso at binti. May mahahabang mga kuko at keroromin yun. Babatiin ko sana sila nang may lumitaw bigla na babae sa kanilang likuran. Sumigaw siya at sinabihan akong layuan ang mga anak niya. Gulat na gulat ako lalo na't nakita kong ang gulo ng kanyang buhok at nangangalumata ang mga mata. Para bang adik na nalulung sa droga. Humingi ako ng pasensya nang kurutin ako ng isa sa mga batang may mahabang kuko, kaya nagsugat iyon. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang tumulo ang dugo sa aking braso. Mukhang natapat ang pagkakakurot niya sa ugat dahil tila kay laking sugat ang nayari gayong kinurot lang naman. Nagbago ang ekspresyon ng babae at tumingin sa akin. Tila ba nakakita siya ng masarap na pagkaing balak niyang lantakan ng todo. Alam kong sasakmalin na niya ako ngunit bago pa man niya ako mahila sa loob ng kanilang bahay, isang kamao na ang tumama sa mukha ng babae na ikinagalit nito. Kaagad akong lumingon at nakitang hingal na hingal si Jasper. Naningkit ang kanyang mata nang makita ang pagpipigil ko sa aking dugo na dahil sa pagkurot ng bata. Ang babae naman ay halos hindi makatingin kay Jasper na ngayon ay animo nagbabaga ang tingin sa galit. Uutal-utal na humingi ng pasensya ang babae. Ngunit galit lang na sinabi ni Jasper na huwag pakikialaman ang mga taong mahal niya. Kung sa ibang pagkakataon, malamang ay kikiligin na ako. Ngunit iba ngayon ang dating ng mga katagang iyon sa aking pandinig. Para bang pagbabanta sa isa pang mas nakahihindik na tagpo. Umuwi kami ni Jasper at pinagsabihan pa niya kung wag nang lalabas ulit. Pagpasensyahan ko na raw si nanay at kagaya ni Roha, inaatake din daw ang ginang ng sakit. Hindi ko maiwasang matakot habang iniisip na may lahing baliw ang lalaking aking sinamahan. Pero kinagabihan, nagtaka ko. Naroroon na naman ang nagpipiesta sa labas ng kanilang bahay. Maliwanag na naman ang ilaw na may iba't ibang kulay at kaiingay ng mga taong paroot parito sa kalsada. Sa pagkakataong iyon ay nahindik na ako at impit na napasigaw. May kumakain ng malaking braso ng tao. May mga nagkakagulo sa dako paroon. At kaysa yung pinagsaluhan ang laman loob ng isang bangkay na may kasama pang kabaong. Lumayo ako sa bintana at nagsuka. Saka ginising si Jasper. Sabi ko sa kanya, umuwi na kami. Natatakot na ako sa weirdong lugar na ito at ayaw ko pang mamatay. Inalo naman ako ni Jasper saka ipinagtapat ang lahat. Ang aming pinuntahan pala ay baryo ng mga aswang. Para tiyak talagang walang makakahabol sa amin kahit sino. Ang kanyang nanay pala ay isang bangkilan o iyong aswang na kayang kontrolin ang pagkaaswang. Sa ngayon daw ay kontento na si Nanay Olivia sa pagkain ng mga hayop at mga laman loob nito. Mas lalo akong nanginig at nangarap na makauwi. Kaya naman ang umagang iyon ay bumiyahe kami pauwi ng aming bahay. Tinanggap ko ang pagkaaswang ng mga magulang ni Jasper. Ngunit masisiraan yata ako ng bait kapag nagtagal pa ako sa baryo ng maaswang.
Ako po si Cedric. Nais ko pong ibahagi ang karanasan ko nung umuwi kami ng tatay ko, kasama ng lola ko, at ng mga pinsan kong sila Fefeng at Charmaine, para dalhin ang labi ng tito ko sa Bacolod. Taong 2018 po yun, at 20 anyos ako nung nangyari yun. Nagbarko po kami nun papuntang Bacolod. Okay naman po yung biyahe namin. Nakadating naman kami sa bahay ng lola ko na walang aberya. Yung unang gabi po namin ay matiwasay rin naman. At walang kung anumang kakaibang nangyari. Pero ang boring dun. Hindi ko pa sila maintindihan. Dahil Ilonggo po kasi yung salita nila. Si Fefeng at Charmaine lang ang nakakausap ko ng Tagalog dun. Nung ikatlong gabi ng lamay ng tito ko, kami na lang ni Fefeng ang nagbabantay nun. Pero nung mga bandang 12:00 na ng madaling araw, napansin kong parang ako na lang yung gising. E di pumasok na ako sa loob ng bahay. Tapos may tumawag sa cellphone ko, GF ko, at gustong makipag-video call. Mahaba-haba na rin ang usapan namin ng girlfriend ko nung tanungin niya ako, "B, sino yung nasa likod mo?" Tinignan ko yung nasa likod ko. Si Fefeng lang pala. "Insan, tinulugan mo na naman ako," sabi ko. Pero hindi niya ako pinansin. O baka hindi lang ako nadinig. Nakita kong pumunta siya sa likod bahay. Putya, napamura ako nung lumabas si Fefeng sa kwarto namin. Paanong nangyaring galing siya sa kwarto? Nakita ko siyang pumunta sa likod bahay. Sabi nila, may ganun daw talagang nilalang dun. Yung nanggagaya daw ng itsura. Nung pang-apat na gabi ng lamay, ang daming taong pumunta. Lumabas muna ako para bumili ng yosi. 11:00 na po yun. Ako lang yung naglalakad nung mga oras na yon para maghanap ng tindahan. At nang makabili na nga ako ng yosi, ay bumalik na rin ako. Nung pabalik na ako, may tumapik sa balikat ko at tinawag yung pangalan ko. Hindi ko siya kilala. Isang matandang babae. Hindi ko naman siya pinansin. Kasi sabi nila, pag hindi ko daw kilala, wag na wag ko daw kakausapin. Pero nung nakabalik na ako, hindi ko alam kung bakit biglang nanlambot yung mga paa ko. Parang nanghina ako. Tapos napansin ako ng pinsan ko. "Insan, anong nangyari sa'yo? Lumabas ka ba?" Sinagot ko siya ng oo. At pagkatapos nun bigla na lang akong naiyak. At biglang nawalan rin ng malay. Paggising ko ang dumi-dumi ko na. Ang sakit ng katawan ko. At ang dami kong pasa na para bang nakipagsuntukan ako. Ikinuwento nga nila ang nangyari sa akin. Sabi nila, ay bigla na lang daw akong nagwala. At pagkatapos ay bigla daw akong sumuka. At punyeta, dahil nagsuka daw ako ng 2 pirasong butike. Tinanong nila ako kung lumabas daw ba ako kagabi. At ang sagot ko naman ay oo. Tinanong nila kung sino ang kasama ko. At kung may bumati raw ba sa akin. Na sinagot ko naman na mag-isa lang ako. At oo, may bumati nga sa akin. Tinanong nila kung anong itsura ng bumati. At ang sabi ko ay isang matandang babae. Pagkasabi ko nun, parang nagulat sila. Parang takot na takot sila. Tinanong nila ako ulit kung hinawakan daw ba ako ng matanda. At ang unang sagot ko naman ay hindi. Pero naalala ko na tinapik nga pala ako ng matanda. Nagulat ako sa reaksyon nila. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari nung pagkakataong yun. Kasi hindi ko sila naiintindihan. Dahil Ilonggo ang salita nila.
Pagkatapos nun ay naligo ako para maglinis. Tapos yung damit na suot ko nung gabi na yon ay sinunog nila. Nagpatawag sila ng albularyo at agad naman akong tinawas. Ang lumabas ay isang matandang babaeng araw. Pagkatapos ay nag-uusap-usap na naman sila sa salitang Ilonggo. Sabi na lang sa akin ng tita ko ay magsuot daw ako ng jacket. At aalis daw kami dun sa bahay ng lola ko. Dun daw muna ako sa bahay ng isang pinsan namin, kay Ate Bebe. Malayo ito sa bahay ng lola ko. Nagtataka ko. Tinatanong ko ang tatay ko kung ano ang nangyayari. Pero ang sabi lang niya sa akin ay sumunod na lang daw ako. May pinasuot na kwintas sa akin yung albularyo. At kung ano-ano pa. Balot na balot po ako nun. Pagkatapos nun ay umalis na rin kami. Doon kami sumakay sa sasakyan ng asawa ng pinsan ko. Noong nasa biyahe na kami, nagtanong ako, "Ate, bakit ba? Ano bang meron?" At ang sabi nga niya ay kinukulam daw ako. Pero parang wala naman kasi akong nararamdaman. Tapos tinanggal ko yung jacket ko kasi nainitan ako. Noong nakarating na kami sa bahay ng pinsan ko, medyo natuwa ako. Kasi parang Manila na din pala ang datingan ng lugar. Noong nandun na kami sa bahay ng ate bebe ko, nagpaalam ako. Sabi ko ay bibili lang ako ng yosi. Hindi na, dito ka na lang, ako na bibili. At hindi na nga ako pinalabas. Kumain na kami ng tanghalian. Tapos ay nanood kami ng TV. Pagdating nung hapon, nakaramdam na naman ako ng panlalambot ng mga tuhod. At parang nanghihina na naman ako. Ayun na, parang nataranta na si Ate Bebe. Kumuha siya ng Biblia. At ang sabi niya sa akin ay magdasal lang daw ako. Pero hindi ko makita yung mga nakasulat sa Biblia. Te, hindi ko makita yung mga nakasulat. Bakit ganun? Parang ang labo ng mata ko. Tapos ayun, nawalan na naman ako ng malay tao. Paggising ko, sobrang dami na naman ng pasa ko. At sobrang sakit ng katawan ko. Ano bang nangyayari? Hindi ko na din alam ang gagawin ko. Natakot na rin si Ate Bebe. Kaya tinawagan niya na yung mga tita ko para pumunta sa bahay nila. Ang sagot naman ng mga tita ko ay pagkalibing daw ng tito ko, may pupunta daw na kilalang albularyo dito sa Bacolod. Sabi nila sa akin magdasal lang ako. At ginawa ko naman. Habang nasa may kusina sila lahat at nag-uusap-usap. Tita, sabi ng isang pinsan ko Biyernes ngayon. Malakas siya ngayon. Baka ngayon na nila kunin to si Cedric. Sino naman ang kukuha sa akin? Ang sabi ko. Pinagalitan nila yung isang pinsan ko. Kasi nagtagalog siya. At di sinasadyang narinig ko ito. Pagkatapos nun ay naligo ako at nagbihis. Saan ka pupunta? Tanong ng isang tita ko. Uuwi na po ako. Sagot ko naman. Hindi daw ako pwede umuwi. Bakit hindi? Ang sagot ko. Gusto mo ba mamatay? Ano pong gagawin ko? Magpagamot ka muna dito bago ka umuwi. Kailan pa po? Bukas na bukas. Paglibing ng tito mo. Aalis agad tayo. Pumayag naman ako. Nagdasal na lang ako. Hapon na. Pero parang wala namang nangyayari. Nagfe-Facebook lang ako. Kinagabihan. Kasama ko yung asawa ni Ate Bebe.
At yung pinsan ko na si Fefeng. Nagkukwentuhan lang kami habang nanonood ng TV. At FB-FB lang. Hanggang antukin kami. Siguro mga 2 AM na po yun. Pero hindi pa rin ako makatulog. Parang may tumatawag sa akin. Lumabas ako noon ng kwarto. Ginising ko si Ate Bebe. Ate, may tao sa labas. Yun pala ay yung asawa niya yun. Gising na pala. At may pinakita sa akin ito na langis. Yung Lana po ba yun kung tawagin? At kumukulo ito. Sabi niya sa akin ay wag daw ako maingay. Hindi daw yun makakapasok dito. Wag daw ako matakot. Tapos nagmumura na siya. Tinawagan ni Ate Bebe sila tita para puntahan kami sa bahay. At pumunta naman agad sila. Araw ng libing ng tito ko. Sinabi nila na pwede naman daw ako makipaglibing. Dahil hindi naman kailangan na pumunta pa ako mismo sa bahay ng lola ko. Doon na lang daw kami sa simbahan dumiretso. Nauna kami sa simbahan. Pagkatapos ng mga 20 minutes, dumating na rin yung karo at yung mga nakipaglibing. Nandun lang ako sa gilid ng simbahan. Lumapit yung ibang pinsan ko. Tapos yung mga tito at tita ko sa akin. Nagsisimula na yung misa. Parang nahihirapan ako huminga. Napansin agad ako ni Ate Bebe. Anong nangyayari sa'yo? Aniya. Parang nahihirapan ako huminga, ate. Tapos ay may lumapit na matandang babae na kakilala ni Ate Bebe. Parang may tinanong. Tapos tumingin si Ate Bebe sa likod namin. Bigla na naman ako nawalan ng malay. Nagising na lang ako na nasa sasakyan na kami. Pauwi na ng bahay nila Ate Bebe. Ayun na nga. Nalibing na nga yung tito ko. Dumiretso agad sila tita sa bahay nila Ate Bebe. Pinagbihis na nila ako. Pagtanggal ko ng jacket, nagulat sila. Bakit daw may bakat ng kamay sa damit ko? Paano mangyayari yun? Nung lumabas kami ay naka-jacket lang ako at hindi ko tinatanggal. Ayun na nga, pumunta na kami sa albularyo. Inabot na kami ng gabi. Pakiramdam ko ay parang may sumusunod sa amin. At parang may gustong pumigil sa amin. 7 PM na kami nakarating sa bahay ng albularyo. Kaso lang, wala yung albularyo. Bukas pa daw ang dating. Kasi may ginamot daw. Tapos ay parang nanghihina na naman ako. Utoy, taga Manila ka ba? Sabi nung isang matanda dun. Opo, dahil lang po dito yan. Sagot naman ng tita ko. Tapos ay may pinainom ito sa akin. Bukas ng umaga, bumalik kayo. Sabi ng matanda. Parang guminhawa ang pakiramdam ko. Gagamutin ka ni Itang. Huwag kang panghihinaan. Lalo kanila hindi titigilan. Nagulat ako nun sa sinabi niya. Sino po sila? Ang tanong ko. Basta, bumalik kayo bukas ng umaga. Huwag na kayo magpapaabot ng hapon. Umuwi na nga kami. At hindi na din umalis sila tita sa bahay nila Ate Bebe. Nakatulog naman ako ng payapa. Paggising ko, mga mag-aalas 6 na yon ng umaga. Gising na din sila tita. Nagkape lang muna kami. At umalis na. Nakarating na nga kami dun sa pupuntahan namin sa albularyo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ang sabi nito. Tapos ay pinaupo na agad ako.
Pinasulat niya yung pangalan ko at ang birthday ko. Tapos ay nagdasal lang siya at lumapit sa akin. Pinatayo niya ako. At pagkatapos ay nagtanong siya kung sino ang nagbigay sa akin ng kwintas. Na sinagot ko naman na yung isang albularyo kako na babae na unang gumamot sa akin. Pinatanggal niya sa akin yun. Tapos ay sinabi niya na aswang daw yun. At nilagyan daw ako ng marka. Tapos ay pinasulat niya ulit ang pangalan ko. Yung nangkukulam daw ay may galit daw sa pamilya namin. Yung aswang at yung mangkukulam, magkakilala daw yun. Nagkasundo daw sila nung ginamot daw ako. Nagdasal siya at may ginagawa siya sa akin. Sinabi niya na pag alis daw namin doon, itapon ko daw sa bangin o kaya sa ilog ang lahat ng bagay na binigay at pinasuot sa akin ng aswang na manggagamot. Tapos ay dumiretso daw ako ng simbahan at magdasal. At pagkatapos ay maligo daw muna sa dagat bago umuwi ng Maynila. Pagdating mo ng Maynila ay magsimba ka agad. Magdasal ka lang. At sa ikatlong gabi na may mapapanaginipan ka na hinahabol ka ng asong kulay itim, magaling ka na. Ayun na nga po. Sinunod namin lahat ang sinabi sa akin ng albularyo. Kinabukasan, umuwi na kami ng Maynila. Parang bumalik na yung sigla ko. At nung pangatlong gabi, tama nga yung sinabi ng albularyo. Napanaginipan ko na hinahabol nga ako ng asong itim. Tuluyan na nga akong gumaling. Pero nakarating sa akin ang balitang talagang ikinagulat ko. Dahil yung albularyo na nanggamot sa akin ay patay na daw.